Bumuhos ang napakalakas na ulan habang kami ay nasa tahanan ni na Irene, isang katutubo na nakatira sa sitio Inamong, Barangay Datu Ladayon, Arakan, North Cotabato. Si Irene mga bay ay may asawa at may isang anak, ngunit sa kasalukuyan ay nakatira siya sa kanyang mga magulang dahil naghiwalay daw sila ng kanyang asawa dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ito yang pa na po nag-inom, nahubog pa niya, hato nakatulog ni. Hato natigbasan niya itong yang pa na. Hato na, mo itong nagbulag sila rin sa... Siya ang nagtigbas siyang bana? Oh, natigbasan niya itong yang bana kaya unsay lalis niya nila ato kaya nag-inom. Naglalis sila. Kinsa ang nagtigbas? Kinsa ang naggunit og sundang? Sini. Siya. Madulas at maputik papunta sa tahanan ni na Irene. Malamig ang dampi ng mga hangin na sinamahan pa ng napakalakas na ulan. Ulan po ng napakalakas mga kababayan. Dito po banda ay medyo basa na po dahil kumbaga naaambunan po dito ng ulan dito banda. So ang kanilang main shelter mga kababayan ay ito. No, buti nga mga kababayan ngayon ay ano na ito, itong may dingding na. Noon po ay trapal lang po ito. Sa isang sulok na lamang sila nakatago upang hindi maambunan at mabasa ng ulan. Doon po sa loob mga kababayan dahil napakanipis po ng dingding nila dito, meron pa din pong naaambunan pa din po dito. May dingding naman ang kanilang bahay mga bay, ngunit tumatagos pa din ang ulan dahil manipis lamang ang pagkagawa ng kawayang dingding. Paggabi nga matulog mo yan mag-ulan, magkuhan gapon na dire. Pumukaw din ng aking atensyon ang tatlong maliliit na bata. Ang isa daw dito mga bay ay anak ni Irene at ang dalawa naman ay kanyang mga kapatid. Kapansin-pansin ding malalaki ang tiyan ng mga bata at tila ba ay malnourished ang mga ito. Samahan niyo po kami mga kababayan at ating alamin ang kwento ng buhay ni Irene at ng kanyang pamilya. Good afternoon mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Matigol, Arakan, North Cotabato mga bay. Nandito tayo sa pamamahay ng atin pong tutulungan ngayong hapon. And umulan po ng napakalakas mga kababayan. Dito po banda ay medyo basa na po dahil naaambunan po dito ng ulan dito banda. So ang kanilang main shelter mga kababayan ay ito. No, buti nga mga kababayan ngayon ay ano na ito, itong may dingding na. Noon po ay trapal lang po ito. At kung uulan, ay mahirap po talaga. Dito po banda mga kababayan ay naaambunan po dahil wala pong dingding dito banda. And that part, wala din pong dingding. Kaya, pag dito ka tapos malakas yung ulan, nababasa ka pa din. No? And doon po sa loob mga kababayan, dahil napakanipis po ng dingding nila dito,
meron pa din pong naaambunan pa din po dito dahil sa napakanipis po na dingding. Pag gabi nga matulog mo yan mag-ulan, magkuhan gapon na din eh. Medyo nabasa po tayo. Magulang ni ate ay wala po siya dito. Andun daw po sa kanilang sakahan. Nagsasaka daw po sila kasama yung kanilang ama. Buksan na po natin kagad mga kababayan para makakain po yung mga bata. Meron kasi dito night pan din, night sinapan. Ha? Para makakain agad sila. Nakapanood ko na mga. So good afternoon mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Sitio Inamong, Barangay Datu Ladayon, Arakan, North Cotabato. So ito po mga kababayan ang pamilya po na ating tutulungan ngayong hapon na ito. Kasama po natin si Cam Girl, ang nasa likod po ng ating camera. So sila po ang nakahanap sa pamilyang ito na nangangailangan din po ng tulong. Ano sa imong pangalan gani kuya? Rooney. Ronnie. Mm. Ang apelyido? Ladayon. Ladayon. So si Kuya Ronnie Ladayon mga kababayan, siya po yung padre di pamilya sa pamamahay na ito. Unsa ang imuhang trabaho kuya? Limpi sa hagbas. Limpi sa bitaw hagbas. Hornal. Hornal o. Pila na imong edad? 48 na. 48. 48. Okay. So si Mrs. nimo nagaumag yapon, hornal yapon. Oh, hornal gyapon o. Pero nananong po siya mga gulay. May mga gulay. Mm. So bali na amoy yuta nga yung ginatanuman. Asa dapit inyong lupa? Nasa tabo. Okay. So kahit pa paano na mga gulay na tanim sila ni kuya mga kababayan, no? So bahala og basta naalay bugas, tapos naay gulay, no? Maka-survive na. Kamusta man imuhang pang hornal? Okay, okay. Okay lang o. Gikan ka ng hornal karon. Unsa imuhang gitrabaho dito? Kuan hagbas tong gitarbaho na mo ganing. Nagbas ka dito. Sip na gitam na bitag palayaw nya gisip among gisip-sipan. Tagpila po ang inadlaw nimo dito? 300. 300. Pila nakabuk imong anak angkol? Ito na kabuok. Tapos nanay namin nyo. Balik duha ang naminyo Kay Irene. O nya ka okay karon nya naminyo siya. Karon katong iyang bana po nag-inom di ako nagipalaid sa tabok ba. Pag inom nahubog pa niya hato nakatulog ni. Hato na tigbasan niya atong iyang bana hato na mo nagbulag sila ro sa. Siya ang nagtigbas siyang bana? Oh, natigbasan niya atong iyang bana kay unsay lalis niya nila ato kay nag-inom. Naglalis sila. Kinsa ang nagtigbas? Kinsa ang naggunit og sundang? Kini Siya. kaya ang istorya niya sa kuwa kay dito man naglahi na mas balay istorya na sa kuwa hubog to iyang bana. Nya karon kay paghubog ana naman siya dito sa kuwan mo to nagdipid sa tiyali ni mo to natigbasan niya atong Nasamad ang lalaki. nasamar mo to na doktor. Nagpa-doktor yun siya. Mo to paghurnal na ako diha. Nag-utang kong kwarta pangpalit lagi tambal. Siya na doktor. O katong iyang bana utang ako. Mo to naggulag sila mo to Nagbulag sila. Kana siya pudi na po siya magbalik. Pila edad sa imong anak? 20. 20? 20. Isa ma ako na anak ko silbi. Kini. Mao ni siyang anak ni Irene. Okay. Wala sila yung mga sanina? Naray mga sanina din. Hindi ra man akong tuluan pang sanina ina imong Sila yung sanina? Oh na sanina diha.
sa karon para maprotektahan imo ang anak mo to nga wala na nimo sila gipauli sa iyang bana. Wala na nimo Pero sila gipauli. dili po ako ang nagkuha ka ng... Nagdesisyon. Kinsang nagdesisyon? Siya na may nagdesisyon. Mo to akong gikuha nga di naman ko makabuot sa imo kay imong desisyon. Nao. Kay murag family trouble na barang Yes. kuan ang iyang desisyon kay mao na man yun nga di naman gibalik. Wala lang po ko nag-iyo nga pugso na alang ipugos ta ka rito nga Yes. na anak naman oh. Tinuod. Tama. Unsa kalisod inyong pamuyo diri angkol? Kuan kanang sa kundi ka mo trabaho lagi mo murang maglisod gyud mo tong kada adlaw trabaho ang akong nakuan trabaho na lang yun kada adlaw. Kung hindi ka magtatrabaho daw mga kababayan, wala daw, no? Maghihirap talaga. Mga kada adlaw, kaya bawat araw ay nagtatrabaho talaga si Kuya. Buti na lang at umulan ngayon, kaya umuwi ng maaga si Kuya. 3:00 na, no? Umuwi siya ng maaga at kahit pa paano po nakapanayam po natin. Nung pagpunta din nila ni Cam Girl dito mga kababayan, wala din si Kuya. Kasi nagtatrabaho din po siya sa mga araw na iyon. So, natanong ko si Kuya kanina, napangutana ta kaganiya kung naapamoy bugas. Naapamoy bugas nga nabilin diha. Katong buntag tugan yan apay nabilin tuga. Napay gikaon sa pamahaw. Sa paniud to naapa. Okay. Nakapaniud to na sila. Ikaw nakakaon na ka? Kauman ako dito. Ay, nailibre. Libre man to gitarbaho ako dito. Very good. Okay. So, ganyan lang talaga kahirap ang buhay mga kababayan. Siya po yung tinutukoy ni Kuya kanina mga kababayan. So bali, ang kasama po niya ngayon ay ang kanyang anak, no? So bali po, naghiwalay po sila sa kanyang asawa dahil merong hindi kakaunawaan. Pilay mong edad nga nagninyo ka? 18. So, nag-eskwela pa ka ato nga panahon. Pila ang edad sa imong bana? Wala ka kabalog. Okay, so pagkakuanin mo, buntis ka pa nga nagbulag mo o anak na nimo siya, naanak na nimo siya ka. Okay. Dili na ka gusto mo balik sa imong bana? Ha? Dili na. Ginasakit ka niya? Kanang ginakulata ka niya? Wala man? Unsa lang? Nagainom siya? So, dili nimo gusto nga nagainom. Mao to imong rason. Meron na din po siguro siyang trauma mga kababayan doon po sa nangyari sa kanya at sa kanyang asawa, no? Natakot ka na nahadlok na ka sa imong bana? Hadlok ka na ka sa iya. Okay. Pila edad sa imong anak? Pila edad niya? 1 Isa pa ka tuig. Isa pa ka tuig ang iyang anak. Meron pong itsura si Ate Irene. Nung nasa itsura, itsuraan siya. Kumusta mo ang kinabuhi ka rin? Okay lang. Ako si Ate Maymay. Kumusta man Irene? Okay lang. Sure good. Mga bay, ganda masyado ng mata niya. Nagundang ko grade 9. Nagundang ka. Nagundang siya grade 9. Asa ka na grade 9? Isa ko Sa dalan. high school. Asa ko. Kapatay siya mga bay. Sayang na, wala siya nakama nag-eskwela no? Sa uli. Dili ka dapit na. Itong maestra nga.
Ako may gipatawa ko dato. Ni ko nang may unsa naman si Irene Joy di na mo eskwela. Di naman da. Di na ako nga di na daw tumo eskwela kay maura man gihapon daw mag-eskwela daw siya. Di daw siya kakuan sa kuan pa nang mga answer daw sa eskwelahan. So ang gusto ta maestro pa eskwela ang unta. Kasi sayang, no? Sayang. Mo tong wa siya katiwa sa pag-eskwela niya sa nalagayo man ko. Sige lang, Uncle. Pag ma-post naman ng video ninyo tapos na gusto magtabang sa inyo, ha, mubalik mi din ni, ha? Pag na gusto mo tabang sa inyo, ha, mubalik mi diri para muhatod sa ilang tabang. Halimbawa, magpadala sila og tabang nila. Diretso gyud na namo sa inyo, ha? Dili pwede nga kuhaan namo na kasi para man na sa inyo, ha? Isa ka rason para mahimo ta nga transparent sa ilaha, para makita sa naghatag sa inyo nga nakaabot ng ilahang tabang, mo ning naga-video ta. Kay para makita nila nga nakaabot na yung among tabang dito. So karon kining amo ang gidala nga bugas, nagdala po tayo mga kababayan ng 10 kilos of rice and of course ng groceries, konting groceries sa kanila. Galing po ito mga kababayan kay Ma'am Ann Ace, no? Maraming salamat po Ma'am Ann Ace. And of course, kay Ma'am Anonymous C, no? Sila po yung nagbigay. Si Ma'am Anonymous C, atong sponsor sa YouTube, naghatag siya 500 pesos through GCash. Tapos si Ma'am Ann Ace, naghatag siya 1,000 pesos. So, total ana is 1,500. Gipalit na mo o groceries worth 958 pesos ang groceries. Tapos ang atuang bugas nagpalit po mi og 430 pesos nga bugas. Ang total ana is 1,388. So naay sukli na 122 pesos. So ang 122 pesos ang call ihatag nako sa inyo, ha, para kahit papano na amoy pampalit kung unsa yung gikinahanglan, ha. Gihimo na namo ni siya nga 500 ang call, 500 pesos para kahit papano makapalit mo og sudan, gatong isda, di ba? Bali, gikan kay Ma'am Ann Ace and kay Ma'am Anonymous C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, 500 pesos ni Uncle, ha? Sige. Naot nga makatabang kahit papano sa inyo, ha? Salamat lang ani ba no? Okay lang, Uncle. Walay problema. Kami mga instrumento lang sa Ginoo. Kay ang amo ang kahimtang, Uncle, pobre man pud mi pareho sa inyo, ha? Pero amo apong gusto nga kahit pa paano bahalag pobre mi makatabang mi sa mga isig ka tao. Kung ang among tabang sa mga isig ka tao mahimo mi nga tulay para makaabot ang tabang nila sa inyo, ha? So amo nang himuon. No? Nalipay mo karon nga hapon? Nalipay. Salamat ako magpasalamat lang ko sa inyo nga mauna. Kima. And itong akong giyon sa imo, ha, kung naay mo tabang sa inyo, ha, mabalik mi din. Ang pinaka-purpose namo Uncle nga nung naami diri, ang pinaka-rason nga nung naami diri para mo tabang sa inyo, ha. Ha? Sige. Tapos, bago mi mo hawa, okay lang makaampo mi sa inyo, ha? Okay. Sige, mag-pray ta para sa inyo, ha? Ate Cha sa inyo. So, mag-ampo lang ta, na? Para sa inyong tibok ng pamilya. Na, let us pray. Most gracious and heavenly Father, we thank you, Lord God, for your gratefulness. We thank you, Lord Jesus, nga naa ka nga amo ang matawag panahon nga nagakinahanglan ni sa imo, ha? Lord God, labaw sa tanan, ang amo ang giadtoan ni nga dapit, Lord God, para mag-encourage ila ni Kuya Ronnie, Lord God, even sa iyang anak, Lord God, nga adunay ginapagdaanan kay Irene Joy, Lord God. I know, Father, na lisod para sa iyaha, lalo na, Lord God, na ay trouble of family problem, Lord God. Pero akong paghangyo pag-ampo amahan nga ikaw mo'y maga-comfort sa iyaha, ikaw Ginoo mo'y tabang sa iyaha, Lord God, nga maka-move on siya, Father. And Lord, nagaampo ko nga ikaw magpanalangin sa ila. Provide, Lord God, ang tanan nilang gikinahanglan ug ihatag, Lord God, ang mga desires sa ilang kasing-kasing. Wala mi sarang mahimo, Lord God, kung wala ka sa among kinabuhi. Ako ang paghangyo pag-ampo, Lord, nga ipailan mo imong kaugalingon ani nga family, Lord God. And we pray, Lord Jesus, for our sponsors. Bless them, O God, as they continue, Lord Jesus, to help our needy kababayan. Bless, ikaw Ginoo, mag-bless kay Ma'am Ann Ace and Ma'am Anonymous C. Thank you so much for your gratefulness to their life, O God. We praise you and we honor you, Lord Jesus. Reveal yourself to this family, Lord God.
In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Salamat kayo, Uncle Ronnie. Ay, maraming salamat po mga kababayan. Maraming salamat po kay Dato Sario Jono sa kanyang pagpahintulot sa atin at pagpapunta sa kay Ate Shasha, yung anak niya po dito. No, para kahit pa paano po masamahan tayo dito sa family ni Kuya Ronnie ngayong hapon. Maraming salamat mga kababayan. If you like this video, please do like and share this video mga kababayan para mas marami po tayong maabot at matulungan by God's grace. Tapos na po nating napuntahan mga kababayan yung pamilya po ni Kuya Ronnie. Dito po sa Dato Ladayon. Maraming salamat. This is for the service of man and for God's greater glory. God bless and stay connected to God. Bye for now.